Hello, good day mga bossing. So, today's video, meron tayo schedule na gagawin from Silang Cavite. So, naantay lang natin dumating si bossing tapos gagawin natin. So, let's go. Alright, good day mga bossing muli. Doon Karmas dito sa moto, sa babalik. So, meron naman akong ginagawa ngayon. So, NMAX version 2. Yan. So, bago natin shoutout muna kay bossing. Sir, shoutout sa iyo. From Cavite, Silang. So, baka may gusto kayo shoutout muna. Goods. Hindi, baka may shoutout ka, sir. Shoutout. Wala na? Si Commander. Shoutout kay Commander. Yan. So, dumayo si sir from Silang Cavite dito sa atin. So, issue nito, Lagitik issue. So, ito, share ko na din kung paano tayo kung paano tayo mag-check up ng mga ganitong issue, yung mga Lagitik issue. Yan. Kung napapanood nyo naman sa mga ibang vlog natin, yung iba, yung last na blinag ko, yung NMAX din na nagka-leche-leche dahil sa manual tensioner. So, issue rin kasi nun, Lagitik din yun. Kaso nga lang, medyo napagastos si bossing dahil nga, yung sa ginawang manual tensioner, nagka-aberya, lalong nasira, yung chain, yung guide, yun. So, yun lang. So, sa atin, ganito tayo mag-check up ng mga ganong issue. Yung Lagitik issue kapag mainit na yung makina. Yan. So, napapansin nyo nakabaklas na dito sa side ng magneto. Binaklas ko na rin. Kasi nga, may kalawang na rin. So, may kalawang na. Suggest na natin na linisin. Katulad yan, kita nyo, puro dumi. May buhangin pa yan. Sa kalawang. Yan. So, katulad nung nakaraan na ginawa ko, yung NMAX version 2 na hindi na binaklas yung magneto. Magaspang yung tunog, hindi na wala yung gaspang kasi nga madumi yung loob. Yan. So ito kasama yung magneto, check up, tapos cleaning. Syempre tatanggalin natin yung kalawang, tapos i-repaint na rin natin. Gagamit tayo ng high temp na pintura. High temp mga sir, high temp. Hindi pwedeng pintura lang ng gate. High temp na pintura. So gamit ko dito silver para mukha pa rin siyang stock kumpara do sa black. Yung black kasi pag ginamit mo parang alam mo ng pinturado at saka ang hirap makita ng marker pag yung black ang ginamit. Like katulad ng silver. Okay, so sa magneto cleaning, sabay na rin yan mga bossing. Yung cleaning ng radiator tapos yung radiator pan. So always po kasama yan sa cleaning ng magneto. So kung napapanood nyo naman sa mga ibang nagmamagneto cleaning, mapapansin nyo yung ginagawa nila. Hindi ko naman sinisira, inaano sila, dinadaw na, baka kasi hindi na tinatanggal yung radiator. Mapapansin nyo ginagawa nila, pinipilipit na lang dito, nakaganyan. Yan. So sa atin, iniiwasan kasi natin yung ganun. Kasi nga baka maputol yung itong kabitan ng mga radiator hose. Ito, yan to, ito. Yan, baka kasi maputol yan, manipis lang to mga boss. Pag naputol kasi to, alibawang ganun kasi ginagawa na iba, pinipilipit lang, hindi na binabaklas sa mga nagmamagneto cleaning. So yun nga, mamaya maputol, di sinasadya, maputol yan, magkaroon ng crack, okay lang kung iso-shoulder nung shop na gumawa o nung mekaniko. Mahal din ang radiator mga sir, nasa 3,000 din yan. So much better, tanggalin na lang. At siyempre, kung cleaning ng magneto, sabay na rin cleaning ng radiator, siyempre kasama yan. Always, yan, kumbaga magkasama lagi yan sa cleaning. Magneto cleaning, radiator cleaning, radiator pan cleaning, tapos yung mga cover kasama na rin. Tapos siyempre flashing na rin ng bibleed na rin yan. Okay? So balik tayo dun sa issue, so nga Lagitik issue. So sa Lagitik issue mga boss, yung ginagawa natin sa mga nag-i-inquire, ang lagi namin sinasabi kapag Lagitik issue, yun nga, manual checking tayo ng mga parts. Yan, so nakabaklas lahat yung mga parts dun sa ibabaw. Kasi nyo wala na yung mga rocker arm, yung camshaft AC, camshaft bearing, andun na rin, baga eto na sila. Yan. So ganito tayo mag-check up ng mga may Lagitik issue during kapag mainit na yung makina. Yan. So check up tayo ng mga roller bearing, camshaft bearing, rocker arm, exhaust rocker arm, intake rocker arm. Check natin yung mga bearing nila. Tapos kung wala namang problema, walang issue, so wala tayong kailangan palitan o wala tayong kailangan i-suggest dun sa may-ari na, sir, palitan natin to ng ganito, baka mawala, baka mahirap yung baka. So kung wala namang issue sa mga rocker arm o sa mga camshaft bearing, huwag natin palitan. Lalo na sa tensioner mga sir.
Yan, ang dami na tayo na experience na mga nagpagawa sa iba. Yan nga, pinapapalitan yung tensioner, keso yan daw yung problema sa lagitik. Eh, still the same naman, hindi naman nawawala yung issue. So dito, may ginagawa lang ako ditong techniques dyan sa mga parts na yan. Yan, may ginagawa ako dyan eh. Na nakakachamba naman. Nakakachamba naman. Pero, siyempre, adjustment tayo ng clearance. Valve adjustment yung gagawin natin. Bukod doon sa check-up. So, valve adjustment, valve clearance. Tapos, yun nga. Kasi talagang issue talaga to sa mga version 2, mga boss. Ayan. So, talagang kahit si Yamaha talagang hanggang ngayon eh wala pang nire-release o wala pa silang kumbaga konkretong analysis na ito yung sira, ito yung kailangan palitan. So wala din kahit si Yamaha. So lalo na yung mga ibang mekaniko katulad ko, ibang mekaniko rin ng mga vlogger na sikat. So tayo nga dito nga lang hindi tayo nagsasuggest ng kung ano-ano na magpalit tayo ng magneto, magpalit tayo ng rocker, magpalit tayo ng tensioner. So hindi po ganun yung sistema natin dito sa shop na pag mga ganitong issue na may lagitik. So kailangan niya manual check up, check lahat yung ibabaw, mga parts, tapos kung wala namang problema, adjustment ang clearance. Yun lang. Wala tayong ibang ginagawa kundi ganun lang. So kung wala namang parts na may problema o kailangan palitan, wag natin i-suggest kasi nga ang kalalabasan lang nun sa huli eh lalo lang problema si bossing yung may-ari kasi nga nag-suggest kayo ng pyesa, pinalitan nyo ng pyesa pero hindi naman nawala yung issue, na doble yung gastos. So mas masakit yun, parang mas mahirap, parang napakahirap yun, parang tanggapin na pinalitan natin yung parts hindi naman nawala. Ayan. So kaya dito sa amin, so manual checking, adjustment lang if walang problema, walang papalitan parts. So yun lang mga bossing. So patuloy itong ginagawa ko. Makita nyo, puro alikabok na. Ayan. So, sasabay na natin yung cleaning nito. Sasabay na natin linis yung punas-punas. At ito, syempre yung cleaning na yan ng chassis. Yan, mga alikabok na yan. Kasama na po yan, hindi na po natin sinisingil yan. Likewise sa ibang mga shop na nagpapa-maintenance. So, ano kasi nila, sir, bago sa mong isabay yung deep cleaning, ganyan. So, dito sa atin mga sir, sino lang naman punasan yan? Inilibre na natin yan. Yan. So, yung mga chassis. Ito, siyempre, puro alikabok na. Punasan na lang natin yan para natin ng basahan na basa para matanggal yung mga putik at alikabok. So, nililibre na natin yung pre na yan. Hindi na natin sinasama dun sa costing ng ipapagawa. Okay? So, depende lang kung gusto nyo magpa-deep cleaning. Tinatawag yung deep cleaning kasi talagang lilinisin lahat ng mga parts, yung mga cover, housing, yan, lilinisin. Pero hindi naman kasi lilinisin lahat yung parts. Yan. Yun lang. Mamaya, linisin ko lang to tapos balik natin lahat yung mga parts. Adjustment tayo. Pagkatapos natin mag-magneto cleaning, radiator cleaning, and then, yan. Panda rin natin mga lodi. Alright. Let's go! Alright. Ano sir, okay na magneto? Medyo maganda naman yung pagkakatirada natin. Alright, so ito. Na. Okay. Update lang dito sa ginagawa natin. Okay, tapos na tayo mag-checking. Kanina na-explain ko na. Tapos na rin mag-adjustment. So, nakabigyan na lahat yung mga parts. Siyempre, nalinis na rin natin yung stator. Ayan. Okay. Butso tayo dito. Narinsa natin yung radiator, tapos yung ipan. Okay, again, yun nga. Punas-punas. so ito, sabi ko kanina, sinasabay na natin yung cleaning ng chassis. Kahit pa paano. So, di naman natin kailangan i-charge ng labor ng cleaning ng chassis. So, punas-punas lang naman yan. Hindi naman ganun kahirap. Hindi naman ganun kahirap tanggalin yung mga alikabok. Yan. So, ibang usapan lang kapag deep cleaning na tinatawag. So, marami naman familiar do sa deep cleaning, di ba? So, ginagamitan nila ng tubig, pine-pressure washer. Yan. So, yun lang naman. Kanya-kanya kasi nga yan. Diskarte kung paano maglinis. So, sa atin dito, ganito lang. Punas-punas lang. Wala kayo ng basang-basahan. Tapos, punasan nyo lang. Tanggal naman yan. Yan. So, pero na kung gusto niyo magpa-deep cleaning para lahat yung pati mga housing, yung mga cover malinis. Yan. Pero ito kasi,
nililibre na natin to para hindi naman ganun kalaki yung yung babayaran ni bossing. Yan. So all good sa tayo dito mga boss. Tapos ikabit ko lang lahat yung mga parts na pinagtatanggal natin, yung magneto, yung radiator, yung fan blower. So naikabit ko naman yung mga rocker arm cam na na-adjust na rin ng clearance. Kakabit na lang naman yung valve cover niyan. Tapos yung tanke. Siyempre yung tanke kahit paano damay na rin natin yan. So punasan na rin natin para alam niyo naman yung tanke. Lagi rin madumi yan kapag first time na nabuksan. So katulad nito. Yan, kahit paano. Siguro presentable naman. Yan. So kung may oras tayo para mag-cleaning, so sinasabay na natin yan ng libre. Pero lang kung mayroon talaga naka-schedule pang susunod na NMAX or Aerox, medyo mapipilitan tayo na medyo paspasan yung paglilinis nito. Okay. So kabit ko lang yung mga parts nitong NMAX version 2. So install ko lang lahat, tapos mamaya paanda rin natin. Alright, let's go. Okay, goods na mga bossing, mga master ito. Tapos na naming buuin yung engine, naikabit na namin yung mga parts kanina, pinakita ko sa inyo. So umaandar na yung makina simula kanina habang binubuo yung kaha. Habang inakabit lahat ng mga parts, yung upuan, yung mga cover, housing. Yan. So ito na siya. So ito na yung tunog ng makina. Wala naman wala pa rin naman yung lagatik. Ano sir, wala pa naman ano? Wala pa. So tahimik pa rin yung yung engine niya, wala pa. Hindi naman lumalabas yung lagitik niya. Okay. So 30 minutes, more than 30 minutes na umaandar. Okay. So mag-aantay na lang tayo ng update kay bossing mamaya pag-uwi niya. Siyempre from ano pa to, Silang Cavite pa. Yan. So antay tayo ng update mamaya kung ano yung outcome o ano yung pinaka-resulta nung ginawa natin dito. So ginawa lang natin dito kasi nga magneto cleaning dahil puro kalawang. Tapos check up ng mechanical parts. So although wala namang problema, so adjustment lang yung ginawa natin. Tapos may konting lang tayo, may mga konting hocus pocus lang. Konti. So yun lang. So sir, so update mo na lang kami boss mamaya pag uwi mo. Yan. So from Silang Cavite pa si sir, medyo malayo pa. Alam nyo naman ilang kilometers yung from Antipolo. Yan. Babakbak pa daw si bossing. So yan, mamaya antay lang ako ng update nito, tapos share ko sa inyo kung anong naging resulta nung ginawa natin. NMAX version 2 from Silang Cavite na may lagitik o tik-tik-tik kapag mainit na yung kanyang makina. Alright. And yan mga boss, so nag-update na yung ginawa natin na client from Silang Cavite. So nag-send siya ng video regarding doon sa ginawa natin na NMAX version 2. May lagitik issue pag mainit yung makina. So dito tayo ngayon sa kwarto kasi nagbabantay tayo dito kay kasi nagpapagaling. So, habang nag-edit tayo dito, hindi tayo nagbabantay. So, ito yung video na sinini ni boss, yung regarding doon sa ginawa natin kanina. So, ito, paroodin. Goods na goods, boss. Tahimik pa rin. Goods na goods, boss. Tahimik pa rin. And yun, so yun nga. Yun. Happily naman, masaya dahil nga nag-okay naman yung motor ni boss dahil nawala naman yung lagitik issue niya. So kapag mainit yung makina, so from Antipolo hanggang Silang Cavite, so ilang kilometers yun, siguro tansya ko mga 30 plus, may get 30 to mga ganun, 30 plus o 40 siguro. So ganun kalayo. So yun nga, yun, all goods naman daw at hindi na bumalik yung issue ng lagitik niya. So yun. So shoutout kay bossing from Silang Cavite. So thank you boss sa pagdayo at pagtitiwala dito sa amin sa Moto House Antipolo. So pray safe and God bless atin lahat. Bye bye.